Jubilito TV Official. Alright! And yun, sa mga kabagis, Jubilito TV Official po. At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawin po natin ang reaction at pagbibigay po muli ng opinion. Siyempre po sa mga video upload ng mga kalingap partners po natin, no? Mga kalingap at kabagis na napapansin po natin na talagang karapat dapat naman pong gawa ng reaction yung mga pagcha-chariting kanilang ginagawa, no? At for today's reaction video mga kalingap at kabagis ay napansin ko po ang isa sa mga sabihin na nating beneficiaries or sabihin na nating natutulungan ngayon ni Kaprom D Vlog, no, mga kalingap at kabagis, no. Mega love shoutout sa iyo, bro, Kaprom D Vlog. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel na meron na pong 106,000 subscribers. Alam niyo po mga kalingap at kabagis, si Kaprom D Vlog ay isa naman po talagang kwento. Ang pagcha-charity ay nasa puso. Kaso nga lang nitong mga nakaraang buwan or sabihin po nating nakaraang taon ay medyo nagkaroon ng konting issue. Pero tinutuwid niya naman po mga kalingap at kabagis kung ano man yung mga naging pagkakamali na nagawa at naayos na po yun mga kalingap at kabagis. Kaya sa mga nagtampo kay Kaprom din noon ay sana po ay tangkilikin po natin dahil talaga nga naman talagang itong si Kaprom D ay mayroon pong pusong pagtulong at pusong paglingap. At dito nga po mga kalingap at kabagis sa kanyang naging part series na po ito mga kalingap at kabagis, no? Sa kanyang part series na video upload ay sinubaybayan ko po ito from part 1 mga kalingap at kabagis. At talagang nakakakuha naman po talaga, nakakaantig at nakakaawa ang buhay na pinagdadaanan po nitong isang dalagitang tinutulungan po ngayon ni Kaprom D Vlog, no? Ang tinutukoy ko po mga kalingap at kabagis ay ito pong si Penny, no? Yung pong tawag nito, yung pong paminta vendor and at the same time po ay isa pong college student, third year college student na talagang lumalaban sa hamon ng buhay para po may taguyod di lamang po ang kanyang pag-aaral and at the same time po para po may taguyod din po yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Tumutulong siya sa magulang niya para po meron po silang may pangtawid sa araw-araw, magkaroon ng baon ng kanyang mga kapatid at magkaroon na rin po siya ng panggastos niya sa kanyang pag-aaral. Dahil konting kembot na lang mga kalingap at kabagis, no, ay malapit na po siya makapagtapos ng kolehiyo. Third year college na po siya, isang taon na lang. At kahit papaano po ay masasabi pong titulado na siyang tao na may pagmamalaki ng kanyang mga magulang. To give you a context regarding Penny's life, mga kalingap at kabagis, na daanan lamang po ito ni Kaprom D habang siya po ay papunta rin sa isang beneficiaries na kanyang tinutulungan. At pumukaw nga po sa atensyon ni Kaprom D itong batang ito dahil katanghaliang tapat, no, ay naglalakad sa kalsada at meron pong bit-bit na mga paminta. Kaya nga po pinangalan ng paminta vendor, paminta girl, ika nga. At out of curiosity, mga kalingap at kabagis, ay hinintuan ni Kaprom D ito pong batang ito at itinanong kung bakit po sa kasagsagan ng init ng araw ay naglalakad siya at itinanong kung ano po yung bit-bit or yung hawak niya, na kung saan ay sinagot naman po ni Penny na inilalako nga niya daw po para po may pangtustos sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw and at the same time po ay may pangtustos sa kanyang pag-aaral. Biruin nyo, bababa siya sa sentro, maglalakad, iaalok ang kanyang paninda para kahit papaano po pagdating niya sa eskwelahan, mga kalingap at kabagis, ay it's either meron na siyang baon or meron na siyang maiuwing pambili ng bigas pag uwi niya po sa kanilang bahay pagkatapos ng klase. Ganun po kadeterminado po itong batang ito, mga kalingap at kabagis. Kaya dito po na-amaze or talagang napahanga si Kaprom D sa taglay na determinasyon ng batang ito. So sa part 2 po ay pinasyalan niya ang pamilya at nakita naman po na talagang hikahos din naman po sa buhay ang pamilya ni Penny.
At sa part 3 nga po, mga kalingap at kabagis, ng pagbisita ni Kapromdi, ay mas lalo pa pong nahabag si Kapromdi dahil nga po may eksena doon or may part doon, mga kalingap at kabagis, na ito pong si Penny ay inutusan para po mag-deliver ng kanilang paninda sa palengke at inabot na po ng gabi at pag uwi niya nga po, unfortunately, yung binili niyang bigas ay nabutas pa at kitang-kita naman ni Kapromdi na talagang sinisimot niya yung nalaglag na bigas sa kalsada. 1 kilong bigas na nga lamang po na magsasaluhan nila ay nalaglag pa. Basa pa yung kalsada, mga kalingap at kabagis. So yun po ang gagawin po natin ng reaction video for today, mga kalingap at kabagis. So without further ado, syempre po, simulan na po natin ang reaction video na ito. Narito po yun. Mga kalingap, yung mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayun, welcome back po muli sa ating munting channel. Ayun, for tonight's video, mga kalingap, andito po tayo ngayon kila sa bahay po nila Penny. Andito po, inabutan ko nga po yung kanilang nanay. Eksakto po, nagre-repack po ng mga yung paninda nila. So nakita ko po pala dito na hindi lang po pala paminta yung kanila pong nire-repack o tinitinda. So ngayon, mga kalingap, bago po tayo magpatuloy, po natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at si Kalingap Rob po. Yung ginabi na po tayo, mga kalingap, kasi galing po tayo dun sa isa po natin beneficiary. Yan, pina-repair ko po yung kanyang bahay. Ngayon lang po natapos gabi, kaya tapos dumiretso na po ako dito kasi para makita po natin at patuloy po natin at kung ano po yung mga kwento pa po ng buhay nila Penny. So tara po, mga kalingap, yan, dito po yung kanyang nanay. Yan, dito po nagre-repack po ng pati po pala ito na yung mga pansoob, ano. So, ibig sabihin, mga kalingap at kabagis, ang source of income lang talaga nila ay ito pong pagbibinta nitong mga naripak na mga, alam nyo, mga pang-araw-araw na nagagamit po, no, sa ating pamumuhay, katulad po ng paminta, andyan na rin yung chlorine sa paglalaba, yung kulay blue, ano po bang tawag doon, mga kalingap at kabagis, anyel, na ginagamit sa pampaputi ng damit. At ito, pati po itong insenso, mga kalingap at kabagis, no? Na kung saan ay madalas ko lang po itong maamoy sa simbahan. Pero hindi ko po alam kung ano pa po ang other application nito, mga kalingap at kabagis, no? So, pagpatuloy po natin, dahon ng paminta, ay binibenta rin po nila, mga kalingap at kabagis. Po, Yan. Tapos, ay may chlorine din. Dinala niya na po lahat, tapos may paminta. Ano pa po ba yung mga nandyan? Ayun, pansuob pala, mga kalingap at kabagis. ito po, mga romero culantro po. Romero culantro. At anyel. Ay, anyel. Hindi lang pala paminta, mga kalingap, ang nire-repack po ng kanyang nanay. So, Nay, kumusta po kayo? Okay naman po. Nasaan po pala si Penny? Ano po, nag-deliver po ng konting paninda sa sentro, sa palengke para may pambili pong ulam tsaka bigas kung makakabenta. Ay, pag nabenta po yung pang magbayad. Paano na lamang po, mga kalingap at kabagis, kung hindi po naibenta? Paano po nila may tatawid yung kanilang isang araw na kakalam-kalamang sikmura dahil po hindi po naibenta yung mga nirepack nila, no, mga kalingap at kabagis? Just imagine that. At mapapaisip na lamang po talaga kayo. Bayad, ano? Opo. So, Nay, dito po sa mga paninda mo na to, magkano po yung puhunan nyo dito? Ay, ito po, 700 lang po ang naipuhunan ko dyan at tinati-hati ko sa pagkain yung iba. Biruin nyo, mga kalingap at kabagis, sa halagang 700 pesos, kailangan pang hatiin, pamuhunan dito po sa kanilang inalalako at kailangan din niya pong hatiin para din po meron silang pangkain, no, mga kalingap at kabagis. 700 po lahat yan. So, magkano Pesos. naman po? 700 pesos? Opo. So, magkano naman po ang kikitain niya kunyari sa ganyang kadami? Pag naubos? Bali, yan po lahat pag naubos 1/4, pero hindi naman po yan mauubos ng isang lakuan. O, biruin nyo yan, mga kalingap at kabagis, halos nadodoble naman po yung kitaan sa puhunan. Kaso ang problema ay hindi naman po talaga pwedeng maibenta yan ng isang araw lang po, mga kalingap at kabagis, no? Dahil kahit sabihin mo, ikutin mo yung lahat ng pwede pong pagbentahan yan, ay hindi naman lahat po yan ay kukuha. Kaya it will take days para po lalong mapaikot yung pong ipinuhunan dito. Let's say, how many days? 4 to 5 days bago po maibenta lahat yan, bago maibalik yung puhunan. So, in between dun sa mga araw na iyon, ay saan po sila kukuha ng kanilang isusurvive sa araw-araw? Just imagine again, mga kalingap at kabagis. Aring 2 araw, 3 araw bago maubos. Ano rin pala po, hindi lang pala po biglaan ng pagka... Opo, medyo kasi sa pamasahe doon, medyo mahatak ng namamasahe po Kasi ako. Yung pamasahe. Mm. So, yung mga kalingap, ito nga po pala yung nanay ni Penny. So, ano na nga pong pangalan nyo, Nay?
Ako po si Nerissa. Nerissa. Nanay Nerissa. Si Nanay Nerissa. Ilang taon na po kayo? 45 po. 45 na po. Bata pa pala po kayo, no? Si Nanay Nerissa. So ngayon po ay nandun po si Penny sa sentro po, ano, sa Talubatid. Opo. Para po mag-deliver, at sabi niya nga po na pag nabenta or makasingil siya doon, pag na ano yung dala niya. Ano po ba yung mga dala ni Penny na Paminta lang po yun, saka konting laurel. ay, opo. So bibili po siya ng bigas, Opo. tapos ulam po ninyo ngayong Saka gabi. kung ano, depende po sa mabebenta kung anong pagkakasyahan. So anong oras po siya babalik? Kanina ko pa po siya dapat hinihintay kasi may labada po kasing nag-iintay sa kanya. Ito mang Pero nyo mga kalingap at kabagis, besides sa pagtitinda po ng mga ganitong klase ng paninda like paminta, yung anyel, yung chlorine, yung insenso ba yun mga kalingap at kabagis, no? Kulantro, ay tumatanggap pa po ng labada ito pong si Penny, no? Para pandagdag sa kanilang gastusin sa araw-araw. Pagod ka na sa pag-aaral, pagod ka na sa pagre-repack, pag-uwi mo ng bahay, ay kailangan mo pang tumanggap ng labahin para po masabi po nating meron po silang pandagdag talaga sa kanilang pang-araw-araw. tanggap po kasi siya kanina. Ay kailangan po yun bukas na umaga. Di siya dapat nga pa pula, makarating na po siya kagad, ano? Opo. Nay, ano, di ba sabi ni Penny nung una, nasa Manila kayo, bakit po naisipan niyo na mag-stay dito? Kasi po, naisip ko po kasi na nagkakaroon ng problema yung mga anak ko, lalo na yung lalaki kong anak. Nababarkada po kasi siya. Kaya parang naisip ko na bantayan na lang sila kahit na mas mahirap ang sitwasyon dito. Alam niyo mga kalingap at kabagis, the sad reality, pag ang mga magulang po ay malayo sa kanilang mga anak at nagtatrabaho, ay ito nga pong sinabi po ni nanay, no, na napapabarkada at hindi po nagagabayan ng magulang. At alam naman po natin na pag napabarkada yan, ay malaki po ang chance na mapabayaan ang kanilang pag-aaral. At pag napabayaan ang kanilang pag-aaral, sila rin naman po ang magsasuffer by the end. At yung mga consequences na ginawa po nila noon, ay hindi pa po nila marirealize yan ngayon. Bagkus marirealize po nila yan pagdating ng araw. At least sama-sama po kami na magagabayan ko po sila ng maayos. Ay, so ganun po talaga, yung asawa na lang po nagtatrabaho. Saan po nagtatrabaho na nga po yung mister niyo? Sa Batangas po, sa construction. Sa construction. So, totoo po ba na yung pinapadala ng kanyang asawa ay pinakamataas na po yung 700? Opo, kasi labor lang po kasi siya doon tapos gumagas sarili. Magkano lang po ang sahod ng labor mga kalingap at kabagis? Ibawas pa po natin yung kanilang personal expenses. Weekly ang sahuran ng labor or sa construction po. Pero ibawas po natin yung kanilang gastusin din doon. Siyempre, hindi naman po siguro libre ang pagkain. Kumakain din naman po sila sa araw-araw. Kaya nga po, 700 lang halos, no? Mga kalingap at kabagis ang natatanggap. Kung may mga bali-bali pa yan, utang, talagang wala pong matitira mga kalingap at kabagis. Pili nila po yung pagkain. Tapos sa barracks, libre naman po yung may barracks naman po siguro. Opo, ang tirahan. Libre naman po ang tirahan nila. Kumbaga corporation naman yung mga gastos. Opo. So ito na, ito pong mga paninda na to. Mga ilang gabi niyo po yung pinagpupuyatan o isang araw lang po ba? Kahapon ko pa po yan inumpisang ripakin. Tapos ngayon lang po natapos. Kaya bukas pa ko pa po ito mailalako. So, ang pagkaalam ko po kasi na yung nilalako niya lang po is yung nakita ko si Penny na dala-dala niya po yung paminta. Yun po kasi pag ang pera lang po pambili ng paminta, yun lang po ang pinagkakasya namin, yun lang ilalako. Matagal niyo na po bang ginagawa yun ay? Matagal na po, nasa Tacloban pa po kami. Mga kalingap at kabagis, no, to give you a context regarding po sa family po ni Penny, hindi po sila taga-Kwan, hindi po sila taga-Camarines, no. Yolanda victim po sila, kagaya nga po na sinabi ni nanay na taga-Tacloban po, ay nung nasira po ang kanilang kabuhayan at ang kanilang bahay, ay parang pinili na po nilang lumipat or na reallocate po sila dito sa lugar na ito. Dahil nga po yung tinitirhan nila doon ay talagang yung unang pagpasok ng bagyo ay sila po yung unang naging biktima at talagang yung bahay po nila ay totally na wash out.
Bali, ang anak niyo po is 4 po sila lahat. Opo, 4. So bali ito pong yung babae niyo na nandito ngayon, si Si Lala, nag-aaral din po yan. Opo, nag-aaral po. Bali, anong grade na po niyan? Grade 4 na po. Grade 4. Bali, yan po yung totoo rin po ba na isa po kayong Yolanda victim? Opo, totoo po. Si Lala po, yung bunso ko, yan po yung pinanganak ko sa evacuation center. Opo. Nung during na na may bagyo na. Pagkabagyo na po. Ano pong pangalan niya, Yolanda? Yula lang po. Yula. Ay, grabe. Sinunod niyo po doon sa Yolanda, Opo. Pero pinaiksi niyo lang yung Yula lang. So ngayon po Ate nga po? Ate Nerissa. Ate Nerissa, sorry. Si Penny, gusto niyo po ba sundan ko na po doon sa Sige po, dapat kanina pa nga po siya nandito eh. Saan po ba yung banda doon? I-text ko kaya? Sige po. Para, sa palengke po yun nag-deliver. O kasi gabi na rin, baka mahirap kung anong oras, ilang oras na po ba siya na May, lang, mga 30 minutes parang naman ay, po. baka darating naman na po yun, At sabi niyo, ay bumili na ng siya. Sabi ko po magbili na ng bigas at saka ng kung magkanong mabebenta niya, yun ang pagkasyahin namin. So, ibig sabihin po, di pa po kayo nagsasaing Di pala? di pa po talaga. So, yung antay na lang po natin at nanay o kaya Apo, puntahan ko na po siya doon Sige po. Sige na Sige po at ayusin nyo naman po ito ito pa yung mga kalingap yung pinambinabalot ko ni nanay Sheni para po i-deliver daw po. Ngayon po ang dami pala po ito siya, mga assorted pala po ito mga kalingap. Meron ditong anyel, may tawas. Ito po alam ko to pampaputi ng damit ito ay. Opo, chlorine po. Chlorine, yan, matapang po yan. Kasi ito po mga kalingap dito po sa Bicol, sa Camarines Norte. Ito po yung pinangsusuob. Oo, tatluhan na po yan. Pinangsusuob po. Magkano po ang isa niyan? Yan po, 30 pesos po ang benta namin sa tindahan. Tapos ibebenta naman po nila ng 3 piso kada isang Gasa hanggang plastic. plastic. Kasi magkano po lahat yan? 45. May tubo na po ang tindahan na 15 pesos. Ay, at least meron po sila Opo. So, inganay, magkano po talaga po yung pinakapuhunan na talagang sakto talaga lang dyan lahat? Magkano po ba? Ang 1.4 to 1.5 po ay sapat na po. 1.5? Hindi naman po kailangan ng napakalaking kapital. Kasi wala naman po yung balik-balik. Opo. Saan po kayo namimili niyan ay? Sa labo lang po, minsan po sa daet pag wala sa labo. Kaso mamamasahe pa po ng malaki pag sa daet pa. So like kung di ba ang kita niyan 700 yung puhunan. Opo. Tapos 700 din yung kikitain. Kung mauubos po ng isang lakaran. Opo. Kaso hindi naman po nangyayari dahil marami po kaming magkakalaban. Opo. So kung kung di ba 700, labas na po ba yung pamasahe doon, yung gastos? Hindi pa. Po. Di papatak lang ng mga 500 ang kikitain nyo. Opo, pero yun, hati-hati pa yun. Ilalako ko ulit kinabukasan para mabuo yung 700 na kita. Talagang pinapaikot. Kumbaga lahat-lahat. Bawa, makabenta po ako ng mga 500. Di meron na kaming pangkain, may pamasahe ako, baon ng mga bata. Malako naman ulit kinabukasan nung natira. Grabe. Ano po? Si Penny, gaano po ba sa pagkakilala nyo kay Penny, gaano po siya kasikap or kasipag na yung determinasyon niya baga po na matapos ang kanyang pag-aaral? Gaano po sa nakikita niyo po sa kanya? Talaga po bang gusto niya makapagtapos ng pag-aaral? Gusto po niya talagang makatapos. Pinapahintuon ko nga po siya para magtulong na lang kami sa paglalako. Kaya lang sabi niya, Mama, matulong ako sa pagtitinda. Sayang, mga kalingap at kabagis, 3rd year college na. Para di ko nahingin sa iyo yung pamasahe ko. Kaya lang po, talagang kulang pa rin. Siguro po may awaan Diyos. Mapakakaraos naman po kahit na papano. Minsan di na lang mag-ulam para may pamasahe siya. Pero nga po, Tuyo-tuyo na lang muna. So paano po yan ang pagkain nila? Kunyari ngayon, buti nga hindi pa pumapasok si Penny dahil alam ko mga nasa 15 pa yata po ang college ay. So ang mga pumapasok mo po ngayon, mga elementary? Opo, saka yung high school ko. Magkano po ginagastos nyo sa baon, sa mga sa araw-araw niyan? Pinabaonan ko lang po yan ng pagkain, saka ulam may itlog, saka pang recess nila 15 pesos. Itlog lang po yung pinakain na, kumbaga hindi na sila uwi dito? O di na po. Di ba alam ko po niya whole day yan pag elementary? Opo. So si Penny po talaga, minsan sabi niya, nagdadala daw siya ng mani. Opo, pag may kapital po siya, pag may, yun nga po yung pinaglalabadahan niya. Galing talaga. Yung pong makikita niya doon sa pinaglabadahan niya, kung gaano kadami, yun po yung bibili niya ng pop beans,
para i-repack naman din po, para ibenta doon sa Opo, school. sa mga kaklase niya. Ay, grabe. So, ano Nay, sundan ko muna doon si Penny, ano? Baka... Sige po. Sige po, at tatingnan natin kung saan niya dineliver yung mga ano. Sige po. Yun mga kalingap, ano, antayin-tayin ko na po dito si Penny. Makita po natin kung ano po yung pinautos sa kanya ni nanay na doon po sa ano, pinadeliver po. Tara po, medyo madilim na. Habang ako'y naghihintay, aking natanaw si Penny na nakayuko. At ito po ang aking inabutan na eksena habang siya ako'y papalapit kay Penny. Anong nangyari dyan? Ayan yun, no? po yung bigas. Ay, grabe naman. Bakit natapon? Kaya na ka pa hinihintay ni mama mo? Just imagine mga kalingap at kabagis, basa yung kalsada, sinisimot yung bigas, di ba? Talagang parang ang laki ng panghihinayang ni Penny dito po sa nahulog, no? Or let's say nabutas yung lalagyanan. Talagang nakakakon talaga itong mga kalingap at kabagis, no? Basag ng damdamin yung ganitong event na kung saan yung pinaghirapan sa maghapon sa pagre-repack para meron pong ipambili ng bigas ay matatapon na lamang po ng ganito nang hindi naman po niya sinasadya, no? Talagang yung panghihinayang kay Penny ay talagang nandun at talagang masakit sa kanyang kalooban, mga kalingap at kabagis, na nangyari itong pungkwan na to, itong ganap na ito. Tutak-tak. Tapon pa. Tapon. Huwag mo nang ano yun, wag na, hayaan mo na yun. Madumi na siguro yan. Kasi sayang po kasi mapapagalitan po ako ni mama. Hayaan mo na, madumi na yan eh. Hayaan mo na. Ano ba, saan ka galing? Galing po ako sa palengke po. Nag-deliver po kasi ako ng paminta para po may pambili ng bigas. Kasi galing kami kay nanay mo, eh sabi nga niya, nagpina-deliver ka daw ng hayaan mo na, huwag mo nang pulutin, bibili na lang tayo. Pinadeliver ka daw ng paminta. Naabutan ko nga siya nagre-repack. At sabi pa niya, kaya nga iniintay ka kanina pa dahil meron ka pa daw labahin doon na na tinutuloy. So paano yung labahin mo pa doon? Ay paano nangyari diyan? May 1 kilo ba yan? Opo, 1 kilo po. Eh di paano yan? Wala na, kulang na yan. Baka madumi. Konti nga lang po yung Magkano ba yung pinadeliver mo na na paminta? Ang dala ko po kasi nasa 200 pesos po. Tapos yung nabenta lang nasa 75 po. O tas magkano yung bigas na yan? Nasa po yan? Nasa 60. Ay grabe. Sige, ganito na lang. Bibili na lang ulit tayo ng bigas. Kasi meron ka pa daw doon na tatapusin. Nasa yung paminta mo? Hindi na ubos? Hindi po na ubos. Tapos may dala ka pang cellphone. Hindi pa yan. May ulam ka ng dala dyan? Wala. Anong ulam nyo ngayon? Wala pa nga po. Ay, grabe naman kasi Penny. Grabe naman yung mga nasasaksihan ko na niya. Buhay nyo ngayon, Penny. So ganito na lang. Bibili na lang tayo ng bigas. Ano ba yung, magkano ba yung bigas mo na binili? Parang nasa 60 po o 58. Ay, 58. Ang mahal na kasi ng bigas talaga ngayon, no? Sige, Penny, tara. Bili na lang tayo ng bigas mo. Patingin daw ng yung paminta na, ay, grabe talaga na. Hindi nga po naubos yan. At sa palengke, isang palengke mo dinala yan? Doon po sa dito lang po sa Talubatib. Dito sa may sentro? Opo. Kanina ka pa daw hinihintay ni mama mo. Tapos ngayon pa sabi ko nga sa kanya, pupuntahan kita doon sa sentro. So yun, mahaling at kabagis, talagang nakakapanghinayang talaga, no? Yung senaryo, talagang kahit sino mahaling at kabagis, no? Yung malaglagan ka ng ganito na yung pinaghirapan mo yung pinambili mo dito, tapos ganyan pa yung mangyayari. Mabuti na lamang po ay nandyan si Kaprom din noong time na yon dahil bumili po siya ng 5 kilong bigas kapalit po nung natapon na 1 kilo na makakatulong na rin sa mga pang-ilang araw nilang pagkain, no, mga kalingap at kabagis, no. At pagkakalam ko ay meron pa rin siyang ipinaabot na kwan dito na cash, kung di po ako nagkakamali, para po kahit papaano po ay tuloy-tuloy pa rin yung panggastos nila sa araw-araw. At kung meron mang extra ay makakapagtabi na po itong si Penny para po sa nalalapit na pasukan po niya sa kanyang klase. So yun mga kalingap at kabagis, no, para po sa full video panoorin na lang po natin sa channel po ni Kaprom D Vlog, mga kalingap at kabagis. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel.
So yun na mga kalingap at kabagis, mag-comment na lang po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito nga po sa artistahing nagtitinda ng paminta na ito pong si Penny, na talaga nga naman pong kahahabagan po natin ang kanyang buhay. So yun na lang mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po nagpapaalala po ang inyong host. So mga hindi po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Noel of Malalag, Kaprom the Vlog. Supportahan po natin ang kanilang YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. So mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakita naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos and proud member din po ng Karepa Year 2024. As I always say mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!